Alright mga kapartners, nagbabalik po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayan mga kapartners, oras po natin sa Pilipinas, 1:26 in the afternoon. Ayan mga kapartners, kami pa rin po ang inyong katok ngayong hapon. Ako po si kapartner Jillian. At ako rin po si kapartner Cristal. Ayan mga kapartners, sabi po namin kanina, meron po tayong makakapanayam or makakausap about sa pagnenegosyo. At this time, kapartner Ethel, talagang makaka-relate po ang lahat ng mga kapartners natin ng mga pet lovers. Ayan. Kaya shout out po sa lahat ng mga pet lovers dyan, mga kapartners. Lalong-lalo na dun sa mga fur parents. Ayan, mga kapartners. Kaya hindi na po natin patatagalin. Pakilala muna kapartner ang ating bisita sa hapong ito. Ito, handa na ba kayo sa isang nakakatuwang kwento ng negosyo na nagsimula hindi lang sa opisina? Hindi sa opisina, kundi sa kusina para sa mga asong pihikan sa pagkain. From a family kitchen to a booming dog food brand, meet the passionate pet parents behind the K9 Cooks, kung saan ang pork and squash ay hindi lang pang-ulam ng tao, kundi paborito rin ng mga fur babies. Let's welcome the founders who cook with love for the dogs they treat like family, Mr. Christopher Chua. Gandang hapon po, Sir Chua. Welcome po sa Patok sa DZAR. Yes. Thank you for inviting us. We're very happy to be here po. Yes. Baka may gusto kayo i-shout out, sir. Thank you po sa DZAR, Sunshine Radio 1026 Manila. We're very happy to be here at the K9 Cooks. Salamat sa pag-invite sa amin. Wow, ayun ka partner. Personally, curious ako dahil sa title no na ibinigay sa atin ni ka-partner Chris. Sabi kasi dito, fur parent na entrepreneur pa. Wow. Iba yun. Kasi napagsabay niya yung, kumbaga, yung pagiging mahilig niya sa, yung pagiging pet lover niya, at the same time, may negosyo. Ayun. So, curious po kami ka-partner. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung sino po si ka-partner Chris before pinasok itong pagnenegosyo at ano po yung storya kung gaano po kayo kapag mapagmahal sa mga pet. Ayan. Thank you po. No? So, as a, I think we started po as a fur parent. Ako. Back in 2020, we had puppies. Mga toy poodles po sila. And I had children, maliliit pa po sila noon. So, tuwan-tuwa sila nung nauwi ko yung mga puppies, no. And like anybody na mag-umpisa mag-alaga ng puppies, ang pinapakain namin sa kanila dati, yung regular na dog food, yung kibble, or pellet kung tawagin. Ang napansin po namin as after a few weeks, magsasawa, tapos ang kailangan ko, balik ako ng pet shop, bibili ako ng ibang brand, ibang flavor. Pag uwi ko, marami binili ko, syempre, tapos kakainin nila uli for a few days lang. So, mabilis nagsasawa sa food. Nakaka-stress, syempre, kasi may lumalabas, bumibili. And then, kakaganon po, na-realize namin na mahal na yung inabot kasi hindi na namin mabalikan yung binili namin before. So, paakyat ng paakyat, paiba ng paiba yung binibili namin dog food. Hanggang dun sa nakita namin yung presyo noon, parang mas mahal na sa kinakain namin. Ay, nako. Mas mahal na dun sa mga niluluto ko for my kids. Yeah. So, nung nangyari na yun, naisip namin, bakit di na lang magluto ng fresh food para sa mga aso. Gaya nung pagluto ko ng pagkain din for my kids and the family. So, nag-research po kami. Madami pong research doon sa internet. Siyempre kung ano po yung pwedeng pagkain sa kanila, kung ano yung bawal, iwas din po doon. So, experiment po pa konti-konti. Tapos yun, nadami pong research. Meron din po kaming mga kaibigan na veterinary practitioners who are our partners right now na nag-a-advise din sa amin, syempre, kung magluluto ng pagkain, may tamang formulation, saka may tamang recipe, ingredients ang lalagay dun. So, yun po, pag magluluto, papatikim sa mga aso namin, nagugustuhan naman. So, sila po talaga rin yung taste testers namin. Taste testers, Sila yung taga-approve ng mga recipes. So, lahat po ng mga recipes namin ngayon actually, approve po yun ng mga aso namin. So, and up to Ang galing this... na taga-approve niyo, sir, Yes po, opo. Mga namin yan, mga chief tasting officers po.
Hindi po namin ilalabas yan at ibebenta kung hindi nila ina-approve. Okay. So up until now naman po, all of the recipes that we have, lahat po ng food na niluluto namin na eventually binibenta namin sa customers, yun dun, it's the same food po na pinapakain din namin sa mga aso namin. So from that, sir, nagsimula na kayong mag-start ng inyong business. Yes, so when nagluluto kami before, marami rin po kayong mga kaibigan who had pets. And some of them have similar problems na ang bilis magsawa nung aso nila sa mga Sa pagkain, bili sila ng bili hanggang sa yun, nasa stress na sila ano papakain na sa aso nila. Dati pinamimigay ko pa. Like ako, may naluto ako, bigyan ko sila, ganyan. And nung bumabalik na humingi. Sabi ko, parang pwede ko to gawing negosyo, pwede ko to pagkakitaan na. So, dun pumasok yung yung idea na Oo. pasukin na lang talaga yung pagnenegosyo. So at first, Yeah. wala kayong intention to make it a business, sir. Parang Yeah. sa consumption lang sana ng pets nyo. Yes. Amazing, di ba? Ang galing, no? So, kapartner, paano nyo po na-manage yung transition po from being home cooking to a full-time business? So, Ayun. medyo malaking transition siya. Oo, kasi interesting din siya, no? Iba po kasi yung pag nagluluto ka for just Oo. 3, Yes. 4 dogs Yes. to eventually, 800 dogs a week God, yung customers dami. namin. So, we had to come up with a plan, syempre a business plan at the onset para po step by step matawid namin siya from just cooking at home into what we have right now and servicing continuously yung customer base na meron po kami. Kasi hindi naman po pwedeng mabenta mo ng once. Kailangan ready po na pag umorder uli siya and then you have more customers, we have enough supply, Yes. syempre to meet the demand. Opo. Importante po na before po pumasok sa negosyo, na paghandaan at napag-isipan nyo po talaga ahead of time. So, ayan mga kapartners, ano po yung mga ino-offer po ninyo dito po sa inyong negosyo? Nasa harap po kasi namin itong Yes. social na beef loaf. Ayan, pwede nyo po bang isa-isahin sa ating mga kapartners for the benefits po ng ating mga viewers kung ano-ano po yung mga ano-ano po yung mga products po na ino-offer po ninyo? Yeah. So, first and foremost po is really our fresh cooked dog food. We vacuum seal that po and we deliver it frozen. Marami po nagtatanong bakit frozen. Kasi yan po yung food namin na zero preservatives, no salt, no seasoning. So, wala po siyang ganun. So, mabilis po siya masira pag hindi siya na-freeze. So, what we do is, after cooking, we cool it down. Tapos vacuum seal po siya, tapos freeze po ng mabilisan para ma-lock in yung sustansya tsaka yung flavor niya. Pagdating po niyan sa customers, they just have to palambutin po, pwedeng ibabad sa tubig, tapos after nun, pwede nang iserve sa mga aso nila. So very po siya, very close siya sa lutong bahay, kumbaga po. Which is, yun naman po talaga yung sinimulan niyaan. We just have to make sure na nakapackage siya na maayos. Maganda po kasi naka-vacuum seal tsaka naka-freeze para madali po namin na deliver sa mga customers namin. All over Metro Manila. We have quite a few customers din po sa Rizal. Nakapag-deliver na po kami sa Cebu. Wow! Actually, we have one customer there na marami po umorder. And nearby provinces like Cavite and Laguna. I see. Wow. Ang nagustuhan ko talaga sa products niya, sir, is wala siyang preservative. Yes. Tsaka yung seasonings, di ba sabi niyo kanina, sir, all of this, eto lalo na itong ganito siya mga partner, is for all breeds na. Itong Yes. Opo. product po ninyo. That's correct. So, every week po kaming namamalengke. So, all of our vegetables locally produced and purchased po. Meats, for sure, our main meats are chicken, beef, and pork. So, yeah. Okay. Yeah. Ano po yung mga pros and cons po sa paggawa ng sariling pet food versus po dun sa pagbili na sa mga commercial po na mga kibbles? Kasi para ma-educate po yung mga pet lovers na mga kapartners natin dyan kung ano po ba yung mga advantages, yung mga disadvantages po sa paggagawa ng sariling paggagawa po ng sarili nyong pet food.
Right. So, marami din po kami customers na gano'n. Sila po yung nagluluto ng food ng mga dogs nila. It's time consuming po, for sure. And but we actually like that kasi doon po rin kami nag-umpisa eh. Ang disadvantage nun minsan is napapakain sila ng mas marami na ng isang ingredient or certain ingredients na hindi maganda para sa kanila. So take for example po na ang mga aso po talaga mahilig sa laman loob. Pero hindi po dapat may threshold lang po na pinapakain yung organs sa mga dogs. Marami po kasi na kung magpakain yan, sobra-sobra. It can lead po to vitamin A toxicity actually. So yung hindi po siya advisable nang hindi po tinitingnan mabuti yung tamang amounts na pinapakain. Okay. So while the intention is good kasi you wanna cook for your dog, and we believe din po talaga na the fresher the food that you cook for your dogs, the better po siya from sa lasa po tsaka sustansya. Pero yun po, yung disadvantage is pag hindi nyo alam yung ingredient amounts na ilalagay nyo, baka sumosobra sila sa certain vitamins paminsan. And then also, syempre, yung mga ibang mga nangyayari is napaparami po yung salt. Salt in itself po, hindi naman talaga dangerous for dogs, pero kadalasan marami magbigay ng salt sa pagkain ng aso, yung mga mga normal na home cooks po eh. Pag bumili naman kayo ng dog food like kibble, syempre formulated na po lahat 'yun. Yes. So you're very sure na nutritionally complete siya. Ang hindi po maganda sa ganon is it's heavily processed. Yes. Anything that's heavily processed po, even for humans, is actually not good for our bodies long term. Yes. Pwede siyang masarap ngayon, Yes. parang chichirya po. Sarap sa chichirya. Pero pag 3 months ka kumakain ng potato chips, Yes. Nako. medyo yun, Unhealthy na sa part unhealthy na Nawawa siya. yung kidney. Yes po, opo. So, heavily processed po siya. And syempre yung taste niya hindi siya nagbabago. Pwede po siyang maging stale ng medyo mabilis. Although it has its definite uses po, may pros din po talaga yun. Pero kami po kasi, based on our experience, we believe fresh cooked food for dogs in the right amounts po is the best that we can provide for our pets. Tama. Yung ka-partner Jillian, i-ano natin kung ano yung mga different flavors na ino-offer po ni Sige K9 po. Cooks. Ito po, ka-partner, itong beef loaf. So, pwede tayo mag-price reveal. Pwede naman po. Pwede Yan, naman yun. po. If you may, sir, magkano po yung isang pack nito? And gaano po katagal yung shelf life po niya? Right. So, because it's frozen, from the time that we cook it, and up to the time that it's consumed, within 6 months po sa 6 months. sa date ng pagkakaluto. Dahil frozen po siya. And yan po actually yung mga dala ko. Is just a few of our recipes. Okay. Ang normal na recipe count po namin per meat protein is 3 to 4 po. Like for chicken, we don't have just one chicken recipe. We actually have 4 chicken recipes. For beef, ganun din po. We have 4. For pork, actually, we have 3. So, all in all po, actually, ang frozen food namin for dogs, ang variation po niyan is, if I'm not mistaken po, ang huling bilang namin, nasa 15. Iba-ibang recipes. Okay. Now, bakit po marami? Dami, no? Ang dami talaga. Marami Yeah, silang kasi choices. we want to give our customers and their dogs a lot of variety. Tama. Ang dogs po namin, from our experience, mabilis magsawa. So after 5 days of eating one specific food, napapansin namin humihina yung appetite nila. Then we have to switch a different recipe. Yes. Variety po, in food, tayo po, no? Siyempre tayo, hindi tayo araw-araw na kinakain natin. It's all the same. Yes. Same thing for dogs. We like to give them variety. Tama. Para palagi silang stimulated, mataas yung appetite when they eat.
nakakatuwa po pag pet parent ka and you see that your dog is magana kumain, tapos masigla pagdating sa sa feeding time. Tama. Yes. So far, sir, kamusta naman po yung feedback ng mga customers and clients po ninyo? So very good naman. Our Google page, if the customers and your viewers look it up, meron na po kami mga 70 reviews. 5-star pa rin po siya. Wow, amazing. palakpakan. Ang Sabihin palakpak natin dyan. Okay. So, hindi not bad siya, no? Malaking accomplishment siya kasi sabi niyo po, 3 years pa lang po yung business. Yes. Correct. Very bata pa po siya. At the same time, na-introduce niyo na po siya ng maayos sa market. Ayan, at the same time po, ito, tanong ko lang po, may mga pagkakataon po ba na may nagpapa-customize po ng recipe? Yes. And then, are you, tinutugunan niyo po yung ganong klaseng customer? Absolutely. Actually, we have quite a few customers that come to us and say, yung dog ko kailangan ng special diet. Nagko-customize ba Sana kayo? all may special diet, sir, no? Yeah. But kasi, yung pinaka-minor dun is yung may mga allergies. Yun. So, sasabihin nila, ay, allergic yung aso ko sa ganito, sa ganyan. Pwede nyo ba akong gawa ng sariling recipe for my dog? Yes. We do that po. It can start from something as minor as that to something more significant. May mga iba kaming customers that actually their dogs have health issues. So merong something sa liver, may something sa kidney, Grabe, minsan may something sa sa heart. So they're asking us if we can formulate certain recipes and ingredient amounts for their dogs. And we do that naman po. So every time we have a request like that, tinitingnan po namin yung condition ng dog, inaaral po namin yon. And then, as I mentioned earlier, meron po kami mga vet partners. So we go, with each case po, we go consult with our vet partners, we talk about that. And then, as a team, kami po yung nag-iisip ko ano yung pwedeng recipe na ibigay. Okay. So, Amazing. yung Kasi team po namin, natutugunan. yes po. So, meron kaming cook, meron kaming tagaluto. Siyempre, yung trabaho niya is paano niya pahasarapin yung pagkain. Yes. Yung veterinary partners naman namin is, okay, masarap siya, pero kailangan ganito yung amounts na ibibigay natin para sa case na yan. So, every dog like that po na may special needs, very specific po yung recipe na binibigay namin. Customized po siya talaga. Parang kumbaga, if I'm a pet lover, I have a dog, I will never worry if I will buy your product, no? Ganun Yes po. talaga, sir. Yes po. Very important po sa amin yung customer trust and yung transparency. All of our ingredients po is on our website. You can read it at the back of the Amazing. label. And even dun po sa mga nagko-customize, before we actually proceed with cooking the orders, we send them the ingredients list and we actually Amazing. tell them, check with your vet kung okay yan. Kasi yung vet naman ng aso talaga yung nakakaalam nun eh. So, pagtapos po nila ma-check yun, babalik sa amin, then pag okay na, tsaka lang kami magpo-proceed sa paggawa ng custom order na yun. Wow. So, paano po mag-order? If ever po, how to purchase your products po? Saan po kayo nakikita? At may mga physical store po ba kayo na pwede puntahan ng mga consumers? So far, our main presence is really online. The K9 Cooks, if you search for it in Instagram, in Facebook, andun po kami. If you message us directly, we will process those orders po. Right now, actually, we have a partner called Animal Movers. They have a store in Parcal sa may Paranaque po. When we actually have our frozen products selling as well dun po sa store nila. Okay. So, napasok nyo na po pala sila sa mga store. Yes po. So that's our Okay. first one and hopefully pwera usog po. Long-term goal. Hopefully before the end of this year, you'll see our products po in malls already. Okay. We have ongoing discussions with several retail partners po who sell pet food sa mall and we could go into partnership po sa kanila. Wow, Again, fingers okay. crossed po it happens before the end of the year. Wow. At least, no? Amazing. Magiging open na siya sa mga retailer and then sa mga, how about distributorship? Well, yun po, Do inaaral you pa namin siya. consider? Yes po, inaaral pa Yes. rin namin siya. How that
sort of business channel and model works. Medyo iba po kasi siya eh. Yes. Pero yun, I think ang goal po talaga namin this year is to get our products in front of customers, as many customers as we can. Up to now po kasi marami kaming customers na first-time customers, pagpunta nila sa amin, sasabihin nila, hindi nila alam na meron na palang ganitong product for pets. Yes. Kasi for them, it's really, bili tayo ng kibbles, Yes, pet ng food, pellets, ano, or yung usual. delata, or sila mismo magluluto pag hindi nagugustuhan ng mga aso nila yung commercial products. Tapos syempre pag nagluluto ka, medyo it takes a lot of time and energy, Yes. mag-grocery ka rin po, no. Okay, Tapos yung tama. mabibigay mo sa kanila, hindi pa rin siya Sure. nutritionally complete. Yes. Kasi more often than not, mahirap po talaga siya timplahin eh. So kami po, our business, nagawa na yun for them. So our products are nutritionally complete. We have customers po na since we started, andyan po sila, and we're happy to report that they tell us that their dogs have never been healthier po. Okay. One clarification lang, sir, para sa mga possible customers niyo watching our program. Only for dogs lang ba itong products niyo, sir? So the main product that we have is the fresh cooked food that we freeze and deliver frozen po. But we also have products for cats actually. So now we have meaty meal toppers. Ito yun ba, sir? Yes, that's ito the one. mga ka-partners. Mga ka-partner. Very, very cute siya, no? I like the packaging. Very aesthetic. So this one is fairly new po. After a lot of research, we've been able to develop a product that's shelf stable. So yan, hindi po na kailangan i-refrigerate or i-freeze. Pero ano na rin siya, it's really good. That's pure meat, organs and bone broth. So sa cats pwede po siya. Cats po kasi are carnivores. Bihira lang kumain ng gulay. 90%, I think 90% yata of their diet really consists of meat. So yan po pwede po yan for cats. Tama. Very Wow, good, no? amazing. So, ka-partner, let's talk about pet humanization kasi trending siya sa Pilipinas, no, this Yeah. time. So, ano po yung insights nyo pagdating sa pet humanization? Kasi lumalawak po yung industriya ng, kumbaga, marami na po yung pet wellness, like that. So, very, siya, no, kumbaga, hindi pa siya masyadong kilala ng ibang tao. Pero ano po masasabi po ninyo? Ano pong insights po? Ano pong take nyo po dito? So, before we launched the business, marami po kaming ginawa na research. And we found out that through a lot of statistics, actually, the Philippines is top 10 in terms of pet ownership in the entire world. Wow. Okay. So, that's one. And part of pet ownership is what you mentioned, it's pet humanization. Yes. As a fur parent din po, I treat our pets, our dogs and our cats as part of the family. Sila po yung mga bunso. Sila po yung mga baby. And it's real po eh. It's more, I think, a trend dito sa Pilipinas than it is in other parts of the world. Dito ka lang makakita ng, well, hindi naman dito, pero makakita ka dito ng sa mall, tinutulak sa trolley. Yes. Akala mo baby yun, nandun sa loob. Sa loob. Aso pala. Pagliwan mo aso. And pinaka talaga nakakaakit talaga tingnan is yung pet passion po, no? May yung dinadamitan nila yung mga aso. Tapos Yeah. meron pang pet grooming. Yes. Nakikita ko po yan sa mga Facebook, sa mga reels, ganyan. Tapos may mga spa services pa sila. Yes Kakaiba po, no? Kayo, nagagawa niyo po yan sa mga ano po ninyo. So, sa amin for sure, we definitely hindi po kami nagpo-push ng cart with our dogs. Pero for sure po yung mga damit-damit. Yung kasama matchy-matchy din yun. colors, Yes, like that. May po. mga sapatos pa sila. Yeah. So that's part of also what we do as pet parents. We think po kasi it's iba po talaga yung Pilipino mag-alaga. Yes. Hindi lang po sa mga anak nila, sa mga kamag-anak, sa kaibigan, pero even sa mga pets eh. And Totoo. you can see that firsthand po talaga sa culture natin. Maalaga po talaga tayo by nature.
Yan. I wanna ask naman din, sir, since it's been 3 years, ano yung mga challenges na experience ninyo while doing the business? Especially, sir, this program is like, we want to inspire a lot of Filipinos pa na maggawa din ng sarili nilang negosyo to become entrepreneurs themselves. Kayo, sir, ano yung mga challenges ninyo? So, marami. Napakaraming challenges. Pero I think one example no, that I wanna highlight is last Christmas, nag-launch kami ng bagong product. This was baked product. So, it was baked lasagna and meatloaf. And marami po umorder. Karamihan po ng order, actually, gusto nila sa December 24 tsaka sa December 31, i-deliver sa kanila. So, naipon po yung mga orders namin for that on those 2 days. Okay. And we were looking at that. We already knew na, may dalawang rider na tayo, baka hindi pa to kaya. So, nagpapadeliver na rin kami on that day na sa Grab and Lalamove. Pero umabot pa rin dun sa time na yon, nung mga araw na yon, na ako na mismo nagde-deliver na ako. So, naglalagay na ako sa kotse, dinadala namin sa customers namin. Kasi, gusto ng mga customers yun, sila kumakain for Christmas or for New Year's, gusto nila may kinakain din something special yung mga dogs nila. Again, part of pet humanization. Yes. So it was again, baked lasagna and meatloaf. That's dog safe. And we had to deliver them syempre nung araw na yun. Make sure na lahat yun napunta sa mga customers namin. And success naman po. Tulong-tulong talaga yung team namin para magawa po yun, ma-deliver on time yung product sa customers. And yung ultimate na I think compliment po no is nung napagod na kami, tapos na yung araw, and then we were back, in the office. Ayan na, pumapasok na hanggang the next day, yung mga pictures from our customers, yung mga aso nila nakasuot ng mga Santa Claus, ng mga costumes, nakapicture beside the tree, tapos nakapicture sa kanila kasama yung food, videos na kinakain yung food. So, very satisfying po sa amin yung makita na yung effort na ginawa namin on those 2 days to see na happy and healthy po yung customers namin and their pets. Na-enjoy po nila yung pagkain. So, nakakataba po ng puso yun para sa amin. Very Napapauwi fulfilling. ng pagod. Oo, of very course. fulfilling sa part din po ninyo. Yes. Yeah. Ito, ka-partner Julian and ka-partner Christopher, may mga pa-shoutout tayo dito. At actually, may mga comments kanina na babasahin talaga natin. Ito mula kay Hermelina Martin. Hello po, Patok. And from Alison Chua. Ano mo to, sir? Let's go, the Canine Cooks. Ayan. Si mga comment natin dyan. Mamaya babasahin natin ka-partner Julian. Yun. Ayan, ka-partner Chris, kasi maraming mga business entrepreneur, and I should say petpreneur. Ayan. So, ano po yung mga pwede nyo pong i-advise sa kanila if ever papasok po sila sa pagnenegosyo? Yung connected po sa negosyo po ninyo, lalo na sa mga kabataan, sa mga pet lovers po. Ano po yung pwede nyo pong mga tips na ibigay sa kanila habang hindi pa po nila sinisimulan, baka nagsa-search pa lang sila ngayon at sakto napanood po nila ito, ano po yung maibibigay nyo po sa kanila ng mga advice? So, first off, ang pagiging negosyante or entrepreneur, marami po talagang challenges yan. Yes. Hindi mo siya mapaplano lahat sa umpisa eh. So, medyo gas-gas no yung sinasabi na sipag at tiyaga. Pero totoo po yun. Totoo yun eh. Like, pag nandun ka na talaga, kasi hindi ka naman pwede sumuko pag naumpisa mo na yung negosyo, nakapaglabas ka na ng pera, ayan na, tapos dumarating na yung mga problema. Ikaw lang din yung lulutas nun eh. So, kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga para malampasan mo yung mga yon. So, hindi siya cliche. Totoo yun. Kailangan yun. Pero, isa pa na importante na na-realize ko, kailangan may plano rin talaga. Kailangan may plano ka for your business. Hindi lang yung gusto mo siya as a business, yung gusto mo ng restaurant, tatayo ka, kailangan may plano rin talaga. Hindi enough yung passion, kumbaga. Kailangan may magandang plano na yung passion mo, pag na ilabas mo dun sa plano, tapos nasunod mo na maganda yung plano, gagaan din siya yung effort na ibibigay mo. So, mas duluwag, kumbaga.
for businesses naman specific to pets, yung what we found out po no is really focus on your customers. Okay. Syempre yung pets po hindi po sila makakapag-communicate sa atin diretso, right? Yes. So they communicate through their owners, Yes. their pet parents. And if you listen to your customers, they will tell you how to really be there for them. Kumbaga, if you listen to them properly, they will actually tell you, if you focus on this customer base, they will tell you how you can actually grow your business. Okay. They will give you insights. And so kami, very big po kami dun sa pakikipag-usap sa customers. Kaya po at the onset, hindi po kami nagde-develop ng custom recipes. Ngayon, nagde-develop na kami. Kasi Okay. may demand po talaga. And sa amin din po, we also feel it's our mission to help pet Yes. parents, make their dogs healthy. So, unang-una po sipag at tiyaga. Pangalawa, have a good business plan. And then pangatlo po, kilalanin mo talaga yung customer mo. Kasi yung product na naumpisahan mo, pwedeng hindi siya yung product mo a year, 2 years later. Pwedeng magbago siya ng konti to cater to the customers that you have. Eto, wait lang, ka-partner Jillian. May nabalitaan kasi ako sa kina sir na may philanthropic side din kayo po. Wow. Bakit ito mahalaga po sa inyo bilang isang negosyante? So, we believe, our mission po talaga is to make the world, the pet world, a healthier place by providing the food that we do. Pero part of that also is being able to help pets, not just through food, but through other means. So, meron po kaming partnership with an organization that provides housing for stray, neglected and abused dogs. So may sponsorship po kami binibigay, and that sponsorship allows them to be able to take care of some dogs. So a portion of our benta, dun po namin dinadala. Even now po, so we have 5 dogs and 3 cats. Yung isa dun sa mga aso namin na yun, rescue po siya. Wow. And yung isa naman po, dun sa 3 cats namin, yun, stray cat din siya. Stray cat. Yeah. Actually, siya po yung kumakain nung Yung ganito. nung pure Approve beef niya. blend. Yes po, approve na approve. Ayan. So, ka-partner, baka meron po kayong last words, yung mga parting words po ninyo sa ating mga kababayan, sa ating mga viewers, at sa mga ka-fur parents po ninyo, at sa mga aspiring or sa mga future petpreneurs po. Ayan. Nasa inyo po yung chance po na makapagbigay po ng mensahe sa kanila. So, for us po, our business, our mission is all about giving options to pet parents as far as food nutrition is concerned. We'd like to invite viewers, your viewers, DZAR. We'd like to thank DZAR, Sunshine Radio 1026 Manila, really for inviting us here. We're very, very happy to be here. Thank you po. Our pleasure po. For us po is if you find yourself po na you want healthier, fresher food alternative po for your dogs, try out the Canine Cooks. We're available po sa Facebook, Instagram. Our shelf-stable products po are also available in Shopee, Lazada. So, search nyo lang po yun, the Canine Cooks. And for the entrepreneurs out there po, hindi ko po I can't say enough about having sipag and tiyaga. It's not an easy road, for sure, but it's a rewarding one and fulfilling, absolutely fulfilling po siya. If if you're able to obviously persevere and overcome challenges. Wow. Ayan. Thank you so much, ka-partner Christopher Chua ng The Canine Cooks. Yes. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong inspiring stories, sa pagmamahal po ninyo sa ating mga pet. Yes. Ayan na
At marami po tayong natutunan mga kapartners na kung paano po natin alagaan ang ating mga anak, ating mga sarili. Ganon din po, same treatment po sa ating mga pet. Ayan, mga kapartners, maraming salamat po. Kaya kung meron po kayong kwento na alam niyong papatok at tatatak sa bawat isipan ng bawat Pilipino, Yan, abay, wag mo itong itago, kundi dapat ito iyong ibahagi at ipatok na yan. Ayan, bago tayo magpaalam mga kapartners, laging tatandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Ayan, sa salitang Tagalog, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan, kapartners, ako po si kapartner Jillian. Ako naman si kapartner Cristel at magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayan.